Hello, magandang umaga. Ating pag-usapan po sa ngayon ay ang krisis naman sa atin na pinanggalingan ng ng lahat na ng krisis. Kasunod na, nag-una sa gasolina, transportation, nagbibitbit ng mga produkto. Tapos, siyempre, kapag iyan ang tinirahin mo, tataas yung pamasahe. Tataas yung mga produkto, siyempre, kasi iyon ang kailangan mo sa paghakot ng mga raw materials at saka pagbuo ng raw materials at maghatid naman. Tataas ang mga gulay galing sa probinsya. Sa Metro Manila, apektado. Lahat po tataas kapag nanggagaling po sa transportation ang problema. Lahat po ay apektado. Ang mga trabahante ay paano makapasok niya kung mataas ang pamasahe? Apektado po. Ngayon, ang unang apektado na nakita ko, ako po ay naawa. Marami pong mga may Grab. Naglalamove. Yung mga Grab tsaka Lalamove yung delivery. Hindi yung angkas o yung mga joyride sa mga Move It. Sila po at karamihan na kung hindi naman halata, meron man silang app. Gumagamit na lang po sila ng bisikleta para ihatid yung mga nabook nila. Nagkwento nga sa akin yung aking kaibigang abogado eh. Umorder daw siya ng pagkain. Nag-book siya ng pagkain sa Grab. Ngayon, ang Grab, sabi niya 1 oras na, hindi pa dumating. Yun pala, nang dumating ang Grab, nakabisikleta. Tapos ibinigay sa kanya, tinanong niya bakit bisikleta? Eh sir, wala na ho ako pambili ng gasolina. Yan po, inihambing ko lang tapos naawa yung kaibigan kong abogado. Imbis 250 plus lang yung pagkain, binayaran niya ito ng 500. Sige, sa iyo ng sobra kako. Ibaon ng anak mo yan. Yan po ang nangyari. Hindi ko nang bagitin ang pangalan ng aking kaibigang abogado kasi hindi pa ako nakapagpaalam sa kanya. Hindi ko nang bagitin ang pangalan. Pero isa lang po yun sa halimbawa sa lahat na nangyayari. Yung mga Grab, InDrive, at saka yung mga motor, angkas, joyride, Move It, ay na problema rin. Hindi naman basta-basta pwede magtaas ng presyo yung mga app. So ano ngayon ang nangyari? Marami po sa ngayon na may mga app, mga Grab, mga InDrive, mga Move It, Joyride at saka yung angkas ay hindi muna nagbibiyahe kung may pera lang man sila. At kung wala ng pera, saka na lang sila magbukas magtatanggap ng booking. At sa pag-booking naman, matumal ang pag-booking. Ang mga tao sa ngayon po, kung kaya lang naman na huwag na bumiyahe, hindi na lang nagbibiyahe. Kung kaya lang naman na lalakarin, hindi na naglalakad. At kung kaya lang naman na bibisikletahin na lang. Kung ang tao ay hindi lalabas, kung ang tao ay magbibisikleta, ilang tao kaya ang gagawa ng ganun, maglalakad na lang? Mahigit kalahati sa normal na panahon. Ang ibig sabihin po niyan, mahigit kalahati ang nabawas na customer ng usual na customer ng Grab, InDrive, mga Grab na motor, Move It, angkas, joyride. Mahigit kalahati din mababawasan ang kanilang magbubuking. So, kung bibiyahe ka, halimbawa, ikaw ay angkas, ilang litro kayo ng gasolina ang alam ko, siguro mga 5 liters lang naman maximum ata ng isang motor.
5 liters, bayaran mo 500 pesos. Dati nasa 50 pesos lang yan. I-multiply mo sa 5, 250 pesos lang. Ngayon, 100 pesos times 5 liters. So 500 pesos. Yan ang kapital mo. Yan ang pinaka-problema natin. Aywan ko si Perny Pinto kasi may jeepney ito. Magkano kaya kinikita? Ang mga jeep naman, expectation ko ay kukunti din ang kikitain. Bakit? Kukunti na rin ang bibiyahe. Kung wala malang importante, hindi na magbibiyahe. Kasi mahal nga ang pamasahe. So, dito natin nakikita yung takbo ng mga ekonomiya. Nagsisimula ang lahat po ay konektado sa transportasyon. Kung magmamahal ang transportasyon, mahal na ang lahat. At kung mahal ng lahat, marami magsasara ng negosyo. At kung maraming sasara ng negosyo, dadami ang mga walang trabaho. Tingnan natin. Sa ngayong buwan, alamin mo ko kung unemployment rate. Tingnan natin. Hay, nako. Lumalabas po, yung unemployment rate natin ay umabot sa 2.6, 2.7 million walang trabaho. Yung na may trabaho pero kukunti ang kita, umabot sa 12%. So sa 12% po, katumbas po yan ng about 12 billion din. Yung mga walang trabaho, katumbas yan ng mga 5 million. So, ang employment rate, sabi na 94, 95%. Kung 100 million 10 tayo, mga 90 million. So, ganun po ang pinaka-problema natin. So, ano mo kaya ang disenyo nito kung ikaw presidente ng Pilipinas? Anong gagawin mo? Kung ako ang presidente ng Pilipinas, ang gagawin ko po, simple lang. Pabalikin ko ang presyo ng gasolina sa panahon na masigla pa ang ekonomiya. Bago mag-gera, ang diesel po nasa 55 pesos per liter. At mga nasa dyan din ang peg ng gasolina. Kung ibabalik mo yan dyan, masigla pa rin ang lokal na ekonomiya, marami pa rin bebiyahe na Grab, maraming bebiyahe na Angkas, maraming bebiyahe na Joyride, maraming bebiyahe na Move It, maraming bebiyahe na InDrive. Lahat maraming bebiyahe. So kung maraming bebiyahe, ang kasunod yan, marami pa rin ang ikot-ikot ng galaw. Ang mga transportation po natin ay kumikita lamang yan sa kung gumagalaw ang mga mamamayan. Siyempre, pag gumagalaw ang mamamayan, kailangan nila ng sasakyan. At yung tinutukoy ko ay yung mga mamamayan na walang sasakyan. Napakarami nila. Ngayon, titingnan naman natin sa mga sektor na may mga sariling sasakyan. Bumabagsak na rin. Ako po, may sasakyan po ako. 2 sasakyan ko ginagamit. Ngayon, isa na lang, bira pa. Kasi mahal nga gasolina. Isang sasakyan ko, ang ginagamit ko na lang lagi, yung hybrid ko, yung Kicks. Yung Ertiga ko ay hindi ko na ginagamit kasi gasolina. Lalo ng gaya gasolina ang sasakyan ko na isa na Zephyro 2.0. Hindi ko ginagamit. Paandar ko lang konti para hindi mabubulok. Ganon din ang Nissan Sentra ko.
Alam mo, hindi naman sa pagmamayabang, mga sasakyan ko po. Meron pa ko isa Accent. May Toyota Corolla din ako. Ma'am Marie Johnson, sinasabi ko lang po ito. No, kidding aside, mula nung nagtatrabaho ako bilang newsman, editor sa People's Tonight, at naging abogado ako, mga pinundar ko na mga sakyan, meron pa ako, isa pa na Aeon. Napakatipid yun, pero hindi ko na rin pinapatakbo. Mga sasakyan ko po na nabili, hindi ko po binebenta. Mula nung binibili ko po yun by means of installment. So makita mo lang kung gaano katagal na ako. Yun naman ang sa akin, hindi po ako pag nabili ko, naging akin na, nabayaran ko na lahat, hindi ko binebenta. Kasi may inaka-attach ako na sentimento doon sa mga sasakyan. May sasakyan ako na hanggang ngayon, 1998 pa yun. Sakyan ko yun, 1997, 98, Toyota Corolla. Hindi ko pa binibenta hanggang ngayon kasi ginagamit ko yun nung nag-aaral ako sa College of Law sa Pamantasan ng Luzon de Maynila. Doon ako nag-study. Paparada ko lang sa tabi ng puno. Doon ako nag-aaral. May bit-bit ako na folding table na nakalagay sa likod ng kotse. Binubuksan ko. Doon ako nag-aaral. Hanggang ngayon, hindi ko binibenta yan. So, kinakwento ko lamang ito na magiging useless ng lahat ng sakyan. Yung ginagamit ko lang po ngayon ng hybrid na Nissan Kicks. Na kahit ang full tank yan, makaabot ng La Trinidad, Benguet, pabalik, hindi pa maubos ang gasolina. So, kinikwento ko rito para maikumpara natin, maihambing natin ang realidad. So, ilan sa ngayon maglalakad ka kahit saang lugar sa Pilipinas, wala ng traffic. Walang traffic sapagkat wala nagbibiyahe. Kung walang nagbibiyahe, akala nyo maganda yun? Hindi po maganda sa ekonomiya kapag walang nagbibiyahe. Bakit? Ibig sabihin, walang buwis na kukolektahin ang bansa. Walang buwis. Paano magkaroon ng buwis? Kasi ang bansa natin, pinakamalaking income ng bansa natin ay nakabase po sa bawat litro na binibili ng mamamayan. So with that, kahit pa sabihin mo, tanggalan, bawasan mo yung VAT na pinaglalaban nila ni Kiko Barsaga, pinaglalaban nila ni Congressman Leandro Mendoza Libeste, pinaglaban ni Congressman Paulo Marcoleta at Attorney Harold Despicio na Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, ay wala ring tulong sa ating ekonomiya. Kahit bawasan mo yung tanggalin mong VAT, tanggalin mo yung excess tax. Mas maganda po kung ako tanungin nyo, sana makinig kayo sa akin, Attorney Harold. Ang topic po o ang aralin na tungkol sa ekonomiya ay ibang klase po yan. That is a subject that defies logic. Yan pero subject din na hindi mo makakahon sa mathematical problem. Yung mga economic problems, yan ang mga problema na hindi mo rin maikakahon sa kung magaling kahit anong galing mo sa physics. Kagaya ko, line of 1 lahat ng grado ko sa physics, math, chemistry, biology, lahat yung mga sciences. Hindi natin maikahon. So ngayon, marami nga hindi naglalakad na lang. Naapektahan naman ang mga sektor na mga bumibiyahe, wala nang sumasakay. So ngayon, with that, akala mo gagana tayo. Mukhang mali ang solusyon ng ating mga ekonomista. Kung ako po ang presidente na nakaupo dyan, ang gagawin ko po, susundin ko yung modelo ng Indonesia. Ito po sa Indonesia. Sa Indonesia po sa ngayon, ladies and gentlemen,
Ang presyo ng gasolina ay 35 pesos kada litro. Ang presyo ng krudo, 23 pesos. Malay mo yan. Bakit ganun? Bakit kaya nila? Ito sa Indonesia. Sa atin, tingnan mo sa Indonesia, Yan sa ngayon sila. Indonesia says won't raise fuel price despite Middle East war pressures. Yan, hindi sila nagpa-increase ng presyo. Kung basahin kong balita. Indonesia said that it would not increase fuel prices despite rising budget pressure from the war in the Middle East. A government statement sent to Agence France Presse said there would be no increase for subsidized or non-subsidized fuel from April 1 and urged citizens not to panic in reaction to misinformation being spread about a pending price hike. We hope that the public will not panic or feel anxious because we guarantee the availability of fuel. We guarantee it and there is no price adjustment. It quoted presidential spokesman Prasetyo Haji as saying, Indonesia, an oil producer, is nevertheless a net importer and heavily subsidizes fuel and natural gas for domestic consumers. The government has doggedly defended the subsidy which at $12.3 billion represents about 5% of the total annual budget for 2026. Yan sila. 5% ang actual budget. Ang budget ng Pilipinas sa ngayon ay nasa 6 trillion. So what is the 10% of 6 trillion? Ang 1 trillion ay 1,000 na 1 billion. So, ang 10% is 100 billion. Ang 5% is 50 billion pesos. So, ganun po ang halaga ng sinasagot ng Indonesia. Kung kaya ng Indonesia, kaya din natin. Ganun ako simple. Ito pa isang report sa Indonesia. Indonesia, itong report din isa. Yan. Indonesia to limit fuel. Binilimita lang nila ang pagbebenta pero ang presyo ganun pa rin. Ayan sila. So ngayon, tinignan ko, kinumpute ko, binirify ko sa AI. April 2026, subsidized fuel ng Indonesia. Ang binibenta ng brand na Pertalite ay 10,000 rupiah per liter. Ang Biosolar na brand ay 6,800 per liter. So that is equivalent to sa Philippine peso. Indonesian Pertalite gasoline ay nagkakahalaga ng 35 pesos. Ang Indonesian diesel ay 24 pesos. Mantakin mo yan. So, ang quick comparison context for reference. Philippine pump prices for regular gasoline and diesel are typically higher than Indonesia's subsidized rates. So anyway, yan na po ang nakikita natin. Tapos hanggang ngayon, buhay na buhay ang Indonesia. Ano ang meron? Bakit nagagawa nila BBM? Tama ba kaya ang akusasyon ni Senator Marcoleta at saka ni Congresswoman Laila De Lima at ng ibang mga jeepney drivers na sinasamantala yung krisis na patong ng presyo pero hindi naman daw yan ang totoong presyo. Binawasan pa. O dito si Grayson sa Tucson, Arizona ay 4.50 per gallon. That is divided by 4. So $1. $1 sa Pilipinas, 60 pesos. Sa Tucson, Arizona, 60 pesos kung sa peso ang litro.
Sino ba? Baka mag-shoutout kayo dito kung anong saang lugar kayo. Sa Hong Kong, Raulanay, magkano ba ang litro dyan sa Hong Kong? Si Virgie Piquero, sa Hong Kong, sa ano, sino bang iba dito? Si Grace Line pala, no? Nagsabi siya sa 1 gallon kasi is 4 liters. So, on tour, PIP, positive case, gas stations, magbayanihan, mga Pilipino, patak-patak. Celso, Sopina, Dr. Nier, Oto, Tirador, Kosing, sige pa fake news. Anong fake news? Pinakita ko na sa'yo. Ikaw ang fake news, kwento ka lang ng kwento. Lahat na lang tinutukoy mo na fake news. Napaka-ubob mo talaga. Pinipresent ko na ngayon basihan balita na nga galing si Indonesia. Manang Bing Dibuki, good morning. Si Castro, dito sa Canada. Hindi Canada naman. Depende sa probinsya. $1.55 per liter. Kung i-convert sa peso ay 67 pesos. Walang ayuda. Walang ayuda sa kanila pero mababa pa rin ang presyo nila. Dapat gayahin natin sinabi ni Ariel Oreta na si kaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Tama. Pero hindi rin po makaunlad. Kontra din ako dyan. Bakit po? Paano naman po ang mga jeepney drivers? Wala nang sasakay kasi nakabisikleta na lahat. Paano mabuhay? Siguro ilimita lang yung mga bisikleta pag pamalingke ka, hindi naman maiksi ang travel lang. Kawawa naman na po mga sektor natin na bumibiyahe. Kawawa naman ang mga may Grab, may Angkas, may Joyride, may Move-It. Kawawa naman sila. Kawawa naman taxi natin. So ladies and gentlemen, ang solusyon na pagbabawas kung ano man ang gagawin nila ay hindi solusyon. Okay, Mary Johnson, no? Kay Marie Johnson, dito sa California, pinakamataas ang gasolina, equivalent sa $6 per gallon. Divided by 4, kasi 4 liters, 1 gallon, divided by 4, that is $1 and $1.25. So $1.25 is equals to times 60 pesos na lang. So, plus divided by 4 ang 60, that is 15. So 15 plus 60, 75 pesos. Mataas niyon. Sa atin, 100 pesos na. Anak ng waiting. Saan ka mapupunta dito? Ito po kasi ang gobyerno na adik, gobyerno na walang alam sa buhay, kundi gusto kumita. For all you know, sinasamantala ninyo yung krisis. Ibinenta nyo mataas. Sa kwenta po ni Marcolita, wala pang 50 pesos. Kung talagang totoong kwento ng bintahan. Inangat nyo 170 plus na ngayon ang krudo. Sa Manila pa yan. How much more sa mga probinsya? 200 plus ang krudo? Lumalabas kasi ang krudo ang pinakailangan sa ating ekonomiya. Kasi karamihan sa sakyan, bus, jeep, o whatever, ay krudo ang ginagamit. Mga transportation na ginagamit sa mga tourism. Kung bibiyahe ka, punta ka ng Puerto Princesa, sasakay ka papunta ng El Nido, papantay ang Batarasa, sasakyan mo, lahat mo doon ay van. Lahat mo ng van na yan, gumagamit ng krudo. Paano nakikita ang ating mga tourism na lugar? Nakabase po yun sa transportation lahat. Paano ibabagsak sa mga lugar na may mga urban lugar, manggagaling ang mga gulay, mga produkto galing sa mga probinsya natin. Kung mahal. Kung kaya ng Indonesia, bakit di natin kaya? Sa Indonesia, ulitin ko lang, ang presyo po, ito po, pakita ko sa inyo, ang presyo ng diesel at saka gasolina. Equivalent sa peso.
O ito po, palaki natin. Ang presyo sa Indonesia ay kung rupiya, ang pertalite na or pitalite kung ano tawag niyan ay gasolina 10,000 rupiah. Equivalent sa peso ay 35 pesos and 9 centavos. Ito naman ang biosolar na crudo 6,800 per liter na kung sa peso ay 23 pesos and 86 centavos. Kung nakaya nilang gawin, bakit hindi natin kaya? So ngayon, mag-isip tayo ng ekonomiya. Tulungan niyo ako mag-comment yung babasahin ko. Sabi naman ni Cassandra Daisy, sa may subway at bus system na sa Amerika na gobyerno, na may tulong ng gobyerno, kaya hindi affected ang mga citizens. Tapos si Nathan Ilorbi, bitin patiwarek ang mga may control sa fuel. Thomas Esplana, like and share na tayo. Galit sa trapo, 344 cents per liter sa Australia. Ano value ng Australia? 344 liter. Cents per liter. I-computing ko ha. Australian dollars is how many pesos? At 344 cents. So 0.344. So 14 pesos lang. 14 to 15 pesos. Baba naman ang presyo sa Australia. Nasa 42 pesos. 42 pesos. Mababa. Sobrang baba. Grabe. Mas pinakamababa ang sa Australia. Mas mababa sa tawag dito. Sa Indonesia. So, ano ang logic natin dito? Ayoko na sabihin natin na tayo ay nagmamagaling pero hindi naman tayo ekonomista pero simple lang analysis natin. Mga ladies and gentlemen, ganito po yan. Kung matatanggal mo po, kung gagalawin mo ang ekonomiya ng bayan natin, na mawala na po yung mga mga bumibiyahe, mawala lang lahat sa kalsada, ang ibig mong sabihin dyan ay bagsak ang ating ekonomiya. Yes, may apo. Bagsak ang ekonomiya natin, walang magsasakay sa Grab. Hindi kikita ang Grab kasi walang sumasakay. Nagbibisikleta, sino pa sasakay sa Grab? Ay, nako. Kung ako po ang presidente ng Pilipinas, simple lang po ang gagawin ko. Sasaluin ko ang lahat ng presyo na pagtaas kagaya ng ginawa ng Indonesia. Ang ginawa ng Indonesia, sinalo nila lahat ang pag-increase ng presyo. The same pa rin ang presyo sa pagbebenta. At in that sense, hindi mo maaalis sa kalsada ang mga ikot pa rin ang ekonomiya na lokal. Ngayon, paano kikita ang pamahalaan kasi malaki ang subsidy? Nakita mo, 5% lang ng kanilang budget. Kung 5%, ang budget natin 6 trillion. What is 5%? 50 billion pesos lang. Sasagutin na lang natin ang pag-angat ng presyo. Para manatili ang dami, buhay ang mga taxi, buhay po mga Grab, ang Angkas, ang Joyride, ang Move It, buhay din ang InDrive, buhay ang mga taxi natin, ang mga jeepney drivers natin, buhay. Ang mga pasahero, hindi mawawalan ng gana na bumiyahe. Ang mga turismo natin sa bawat probinsya natin ay patuloy na tatanggap ng mga nagbabakasyon galing Maynila o galing ibang lugar. Ngayon, kikita ang bayan natin
sa pamamagitan ng mga transactions na gumaganap habang tumutuloy-tuloy ang buhay. Magkano ang kikitain ng bansa natin kung patuloy pa rin ang excess tax, ganun pa rin ang ating but hindi bababa po sa 15 pesos per liter ang kikitain. So kung sinulo mo, may babawiin ka ng 15 pesos per liter, kukuha ka naman ng kita na buwis sa iba-ibang transaction kasi tuloy-tuloy ang negosyo. Napakabubo talaga dito mga, saan ba, nagmamayabang pa kayo mga Maring Winnie, pagmamayabang pa, graduate sa UP, graduate sa Ateneo, graduate sa Lasal, asan ang pinag-aralan nyo? Mas magaling pa ba yan kaysa graduate sa National University of Singapore? Number 1 sa buong Asia? Mas magaling pa ba yan kaysa Harvard? Mas magaling pa ba kayo kaysa Stanford? Sa Oxford? Sa Yale? Sa Columbia? Mas magaling pa ba kayo sa produkto ng pamantasan ng lungsod sa likod ng Manila City Hall? PLM? Nang waiting. Tingnan mo, babalik tayo sa panahon ng COVID. Ang bilis ng action ni Digong. Oo, may mga issue ng corruption, pero ang importante, may action ba? Nabakunahan naman lahat ng tao. Nabigyan naman ng pagkain ng lahat kahit walang trabaho. Kasi hindi makatrabaho. Ang mga pagkain hinahatid sa tahanan, sa pintuan ng bawat tahanan. Bakit hindi magagawa ngayon? Pwede ka naman umutang BBM. Umutang kayo. Umutang kayo sa mga bangko, sa international whatever, para lamang pambayad sa sinalo ninyo na presyo ng gasolina at krudo. At tuloy-tuloy, maintain pa rin ang takbo ng presyo para ibabalik ang sigla ng kalsada. Ngayon po, ladies and gentlemen, ikot ka sa lahat ng mga ating mga lungsod. Wala na halos nagbibiyahe. Pag wala konti ang babiyahe, konti ng konti ang transaction. Unang-una mamamatay po ang mga driver at nag-umaasa sa mga public transportation. Walang kikitain ng driver. Umaasa lang ang taxi driver sa pasahero. Hindi naman bumababa yung boundary na bayad nila sa kanilang may-ari ng mga taxi. Ganon din sa jeep. Anong klaseng utak meron kayo? Napakabubo naman ninyo. Ang problema kasi sa inyo, sinasamantala ninyong krisis, magtaas kayo ng presyo. Ibig na ang taas ay hanggang 100 pesos lang, kinasa pa niyo, pinatungan pa niyo 50 pesos. Grabe. Ito na lang ang sabihin ko. Ikumpara natin sa Indonesia, bakit ang Indonesia ganun ang ginagawa nila? Mag-isang buwan na hindi naman natumba ang ekonomiya ng Indonesia. Tuloy-tuloy. Pag-aralan natin, ano ang ginawa sa The Great Depression sa Amerika noong 1930s? Ano ang ginawa ni Franklin Delano Roosevelt? Ang tawag niyan, The New Deal. Ang ginawa nila, basically, kung ano rin ang ginawa, ang principle behind, kung ano rin ang ginawa ni Obama noong market crash noong 2008. At nag-unlad ang Amerika. Sundin natin ang mga modelo na yan. Ang basic principle dyan ay, kagaya kay Obama, magsasara po ang mga lahat ng pribadong kumpanya sa Amerika. Lalo ng kumpanya ng Chrysler, yung gumagawa ng sakyan, General Electric, ang Ford, at marami pang ibang factory na mga iba-ibang klase. Anong ginawa ni Obama? Pinautang hanggang $1 trilyon ang lahat-lahat ng mga pribado. Walang interest, zero interest. Kaya ang nangyari, nabuhay ang mga factory. At tinulungan ang mga produkto nila na i-advertise sa kung saan-saan.
Ngayon, kung ang Pilipinas, kung ako ang presidente, ang una po ko pong gagawin ay kailangan hindi tataas ang presyo ng gasolina at saka krudo. Wala akong ibang gagawin kundi sagutin ang lahat para one time na lang, wala ng subsidy, wala ng ayuda. Bayaran ko na lang, sige, order kayo ng order, sabihin ko sa Petron, sabihin ko sa Sea-Oil, sabihin ko sa Union Oil, sabihin ko sa lahat ng mga nagdinegosyo sa gasolina. Sagot ko lahat ang sobra. Hanggang doon lang ang babayaran nyo. At kung ganun mangyari, hindi tataas ang presyo. The same thing. Walang tao, walang trabaho. Alam niyo ba maraming mga restaurant kayo nagsasara? Marami na po nagsasara ng mga negosyo. Napakabubo kasi. Yan ang puro pagkakitaan. Yan po ang napala natin sa nagbuboto tayo ng presidente na hindi malang preparado ang kanyang utak kung paano atakihin ang ekonomiya. Yan din ang problema. Wala nang kang alam kung paano atakihin ang ekonomiya, magaling pa magnakaw. Diyan ka makakita. The biggest unprogrammed funds occurred in 2023, 2024, 2025, abot pa hanggang 2026. Yan ang BBM nyo. At sa report sa Supreme Court ni Benjokno, ang pinakamaliit na unprogrammed funds ay panahon ni Duterte sa 2022. Chill. Sabi ng apo ko, chill. You tell them. Tell them. Magagalit ako. Hindi ako magagalit. Okay, sorry. Okay. Okay, pinagalitan ako ng apo ko. Pinagsabihan na huwag magalit. Pinagagalit ako sa ekonomi, sa kabubuhan ng mga leader natin. Magnanakaw pa, gawa pa ng paraan na yung kaso laban sa pagnanakaw ay bababasura. Ngayon, sino na lang ba ngayon ang nagsasabi, nag-uusap? Meron pa ba ngayon nagkikwentuhan ng tungkol sa mga flood control? Wala na. Ay, siguro nakikita ninyo ang punto. Sagutin lamang yan, hindi malalampas ng ano yan, hindi lalampas ng kalahating trilyon. Sagutin natin lahat yan para maintain ang takbo ng negosyo. Ay, buhay. Pero, may nakausap po ako na dating negosyante ng patungkol sa krudo at gasolina. Ang sabi niya po ay talagang sinasamantala tayo ng mga negosyante sa na nag-aangkat ng gasolina at krudo. Wala naman sila ibang kinukunan eh. Doon lang sila kumukuha sa Singapore. Sa wholesale petroleum price. Kung totoong kwento bentahan yon, hindi pa lalampas ng 50 pesos ang krudo natin. Ay. Sige nga, basahin ko lang inyong comment kung paano mga suggestion ninyo. Naintindihan niyo ba gusto ko mangyari? Come what may, dapat hindi mo ginalaw ang takbo ng ekonomiya, mga negosyo, dapat walang magsara ng mga restaurant, walang magsara na kung ano ng mga negosyo. Dapat walang mga sektor na mga driver na umaasa sa mga pasahero na mawawalan ng kita. Imagine mo, magtanong kayo sa kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo na taxi driver. Tanong ko sa kanila kung ilang pasahero pa ba nila makukuha nila. Mahal na nga ay yung krudo o gasolina nila, wala pa silang pasahero makukuha.
Halos. Okay lang yung mga Grab, InDrive, mga motor taxis natin. Kasi ang gagawin lang na para hindi gagastos sa gasolina, sa, gagawin na, papatayin lang nila. Tambay lang sa isang lugar. Antay kung may booking. Pag may booking, pag sinagot nila, saka sila ngayon gagamit ng gasolina. Yan po ang economics ng gastos. Dapat ikot ng ikot. Kasi pag ganito, darating sa punto, ako halimbawa, bibili ng bike. Babike na lang kami lahat. Wala nang kikitain sa akin ang Grab. Wala nang kikitain sa akin ang Lalamove. Wala nang kikitain sa akin ang Joyride, ang Angkas, ang Move It. Ang Food Panda. Siyempre, lalakarin ko na lang. Ibis na order ako sa online ng pagkain, lalakarin ko na lang. Okay. So, mag-shoutout na lang ako. At least, nakita, I hope so nakita niyo ako. Ang ginawa po na prinsipyo, ginamit ni Franklin Delano Roosevelt noong Great Depression ng 1930 sa Amerika at ginamit din na prinsipyo, sinunod din nawala ako. Anyway, balik naman ako. Kumbaga, ang ginamit na prinsipyo ni Obama ng 2008, nag-market crash ang Amerika dahil sa housing sector, ay susundin natin ang prinsipyo nila is ang magpapariwara ang gobyerno. Sasagutin ng gobyerno ang lahat para hindi lang magugulo at the same pa rin ang momentum ng mga pag-ikot ng ekonomiya. Susundin natin yan. Ganun lang sana dapat. Utang total, makakautang naman eh. Anong ginagawa? Ang hina ng aksyon ng mga senador natin. Ang hina ng aksyon ng mga congressmen natin. Puro impeachment ang inaasikaso. Ay, nako. Mamaya, babalik ako po. After 10 minutes, ang pag-usapan natin po ay ano na, yung impeachment ni Sara. Si Andrea Guico watching from Singapore. Sir, Idol, good morning po. Mayap Abak. Kay Kumaro, Lucy, good morning, good afternoon. Mary Johnson, sa palagay ko po, mahigit 60% ang mamayan wala ng regular trabaho. Mahigit na po, mahigit. Soothing and meditation, dapat gayahin natin ang sinabi ni Ariel Oreta. Ay, ayoko rin magbisikleta po. Wala nang kikitain ang ating wala nang kikitain ang ating mga sektor ng mga driver. Although maliit lang, maiksian, pwede ng driver, pwedeng bisikleta o kada at paa o lalakad kayo. J. Castro dito sa Canada, depende sa probinsya. Nagkwenta ko na mga 67 pesos na. Maraming salamat, J. Castro. Si Manang Bing Diboke, good morning. Ito ni Toto, halong permi and God bless. Salamat, Gid. Tapos si Mine, si Grace Line, good morning po, Dr. Toto. Dito po sa Tucson, Arizona, $4.60. So, round up ko lang sa $4, 1 liter, $1 per liter. So, 60 pesos per liter. So, Margie Piquero, sayang sa bangag administrasyon kung di makakurap. Raulanay, about shout out Katoto watching from Hong Kong. Oy, maayong aga sa Hong Kong, magandang umaga sa mga Hong Kong. Maupay na aga sa mga taga Hong Kong, mga waray-waray. Sa mga Kapampangan na mayapabak, sa mga Ilocano, na yung pagabigat sa Hong Kong. Tapos sa mga Tausog, Baray Naat, Masantos Kabuasan, sa mga Pangasinense dyan. BS Las Vegas dito sa Amerika, galon hindi liters. O divided by 4 mo lang. Thomas Esplana, gandang tanghali ito ni Toto, Kausing. Shout out na lang po sa mga loyalistang bangag. Thomas Esplana,
Like and share po. Salamat po paki-share ninyo. Mary Johnson dito sa California, pinakamataas ang gasolina equivalent ay almost $6 per gallon. So kinumpit ko na kanina, yung iba ay bago mag $4.50. So kininta ko na $1.25. So that is about 70 pesos. Nathaniel Orbi, ibitin ng patiwarek ang mga may control ng fuel. So Lucy Lightdan, Eduardo Gomez, ano opinion niyo po sa pinagbabawal ng USA na kumuha ang Pinas ng oil sa Russia? Ay nako. May susundin ko yan sapagkat bakit? Merong embargo kasi na tinatawag. Kung naintindihan na ibig sa embargo, ay bawal po makipag-trade. Ibig sabihin, pag kumuha, pahamak talaga to si Ramon Ang. Kuat kumuha kayo, paparusahan tayo ng American yan. Hindi kayo nag-isip. Eduardo Gomez, tapos Grace Line, dapat po magtanim na climate change effects. That is one solution, magtanim tayo. Kung may mga paso kayo, kung wala kayong paso, sa Metro Manila, sa Urban, kumuha kayo ng paso, kuha kayo ng sako, lagyan ng lupa, diyan kayo magtatanim. Pwede rin po yan. Maglagay kayo ng malaking paso, simento, ganoon din ginawa namin. Magtanim kayo ng kalugbati, kabuti, lahat. At least ang pangkain lang sa sarili, pwede na yun. Sir, ang importante sa kanila ay puno ang bulsa. Ayun nga problema natin. Anyari TV, Atty. Toto, ano masabi mo sa DOE Secretary ngayon? DOE Secretary, wala dapat palitan yan. Buboy yan si Sharon Garinian. Ay, Inday Sharon, ay halin ka na dira sa DOE. Why pulo sa pagpungko mo dira? Puro lang inistorya nga, kwan? Na hinambugay sa mga Ilonggo style. Wag yan. Tapos Rodrigo Ampatuan Duterte, Lenny, ang layo pa ng politika natin. Los Angeles gas price, 5 per gallon, mura. Tapos Jaime, the problem is the greedy government officials. Ontor huge PI People's Initiative gas stations, bayanihan, patak-patak. Ang mga Pilipino, 10 pesos to 100 para pagtayo ang Ay nako. Tommy, si Manang Claire, galing UST pero walang hiya. Ay, Manang Claire, galing UST, walang hiya. Ang pinakamagaling na produkto ng UST, alam mo sino? Si Jose Rizal. Ang isang produkto ng UST na gustong-gusto ko ay si dating presidente Diosdado Macapagal. Si Marilyn Morales, hoy Kausing, ngawa ka na gawa. Ayo, kabubuhan daw ako. Tapos Marilyn Morales, ako, puro mga katarantaduhan pinagbabanggit niyo po. Eduardo Gomez Duterte's time, maliit lang ang binabayaran ko sa kuryente, kulang-kulang 1,000. Ngayon, 1,900 mahigit. Gabi. Kaya kumaro, may economic crisis na po ngayon. Yung isang agricultural product di na madala sa mga palengke dahil sa mahal. Ayun. Yan ang sinasabi ko. Dapat sinasagot ang lahat ng presyo pagtaas. Dahil TV, mura daw lang sa Tawi-Tawi. Puslit galing Malaysia. Ay, mas maura sigurado Tawi-Tawi. Ang lapit na ng Tawi-Tawi sa Malaysia. Marilyn Morales, magaling ka rin wala yan. Ontor, HW, Economic Sabotage, Terrorism. Tapos Honda Bigo, hoy Toto Kausing, please tuliin mo na si Tumotorgo, Kirat Inso, Bunyog Congressman ko no. Ka naman, wag ka naman niya biga maglait ng ibang tao. Salvi Mungkas, watching from Missouri, USA. Dito sa amin, abang baba ng presyo. Wala pang $1 sa Missouri. Naku. Wow, si Bato, sabi niya, Honda Biga. Ayun. Toto kasi, please maba ka. Magpa-hair polyptol test ka. Okay. Kawawa mga Pilipino sa nangyari ngayon. Nelson Calako, Jerry Diasis, no audio. No audio ba? Meron pong audio eh. Calako si Bato, Cassandra Daisy, BBM. Ba? Tapos si Malimbondok, Ariel Trujillo. Ikaw, supply crudo sa Pilipinas para sundin. Mga pilosopo kasi,
Hindi ko welcomein yung mga comment na pinulosopo, ha? Ayoko ng mga pilosopo. Marilyn Bundok, ingat ka dyan, Doc Attorney. Ah, ang syndicate ng mga naglalakad sa fuel price increase, pareho sinasabi ni Kapersi na naglilibot ni Marcos. Yan. Hanggang dyan na lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Babalik po ako in 10 minutes. I'll talk about impeachment.